Matapos sabihin itong si Senator Alan Peter Cayetano, natanggap niya ang hindi na siya ang Senate President diyan po sa Senado, mukhang hindi po ganun yung nangyayari sapagkat ayaw po nitong tumigil. Nag-live selling na naman po ito at patuloy pong bumabanat sa mga kapwa niya senador. Tinawag niya pong aso si Senator Ping Lacson kasama ang iba pang mga senador, tuta naman. Ito pong si Senator Erwin Tulfo. Bakit kaya nagkakaganito mga tol, itong si Alan Peter Cayetano? Yan ba ay dahil po sa siya talaga ay may personalidad na ang tingin sa sarili, pabida at laging tama ayon kay Undersecretary Claire Castro? Or yung sinasabi ng mga psychologist na meron pong narcissistic personality? Hindi ko alam kung yun talaga ang tamang sagot dyan. Pero nakikita naman natin mga tol sa action ngayon ni Alan Peter Cayetano na hindi niya matanggap. No, napaka-bitter niya po ngayon. Kaliwat kanan po ang kanyang mga pahayag na dapat kung tutuusin nagmo-move on na sila eh. Kasi ito lamang yung tanging Senate President before na matapos pong matanggal sa kanyang posisyon, napakaingay pa rin po at patuloy na naninisi ng ibang mga senador. Natanggal si Juan Mig Zubiri. Medyo nag-react lang siya ng isang araw, 2 araw lamang yata yun, ano? Tapos, natanggal si Chis Escudero. Totally, nanahimik yun. Hindi nagsalita si Chis Escudero. Not even yung paghawak sa minority bilang leader nito, hindi niya po ginawa. Tapos, natanggal si Senator Tito Soto, hindi rin po nagsalita. Tinanggap niya yung kanyang pagkatalo sa Senate presidency. At natanggal ngayon itong si Alan Peter Cayetano, natatangi, ayaw pong tumigil at napakaingay. Ito po, sabi niya po sa bahagi ng kanyang live selling, so, kung sinasabi mong tuta, si si Senator Lacson. Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na. Lucas talking. Mga tol. No? Kung meron man sigurong matatawag na aso, kung yun ang tingin niya kay Senator Ping Lacson, how much more sa kanya? Sa mga Duterte, di ba? Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Tuloy naman ang bangayan ni Senator Ping Lacson at Alan Peter Cayetano kaugnayan sa pagpuna ni Lacson sa nasayang manong pondo nung naging Senate President si Cayetano. Sinagot ni Lacson ang sinabi ni Cayetano sa Facebook Live kahapon na kahit sino naman daw ang SP, pareho lang na 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado. Pero buwelta ni Lacson, output ang pinag-uusapan. Dapat daw nagtatrabaho sa plenaryo at magpasa ng batas, hindi mag-boycott ng sesyon at mag-livestream. Iginit niya na nasayang ang pera dahil walang output. Muli namang nag-Facebook Live si Cayetano ngayong araw at sinagot ang mga birada ni Lacson. Bakit daw sinama sa computation yung araw kung kailan nagkudita ang Gatchalian Block noong June 3? Ikinumpara din ni Cayetano ang session break sa liderato ngayon ni Senate President Win Gatchalian. Mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Ang inig-inig pa yung salita niya, talagang makikita ninyo mga tol yung pagiging ampalayan nitong si Alan Peter Cayetano. Hindi naman usaping mathematics yan. Although alam naman namin yon. Pero kung ikaw ay paprangkahin at pipilosopuhin, alam mo Alan Peter Cayetano, ang kurso mo political science. Definitely, hindi kayo magaling sa math. Ang kurso nito pong si Senator Ping Lacson ay Bachelor in Public Safety ata or Military Science, diyan po sa Philippine Military Academy. I-correct niyo ako kung mali yung, malamang sa malamang mali yung kursong nabanggit ko eh. Pero ang pagkakaalam ko sa mga nag-aaral sa Philippine Military Academy at saka sa PNPA, magagaling sa math. No? Sa entrance examination pa lamang nila, pag bobo ka sa math, di ka papasa.
Tapos pag nandoon ka na, dapat marunong ka at maalam ka sa math. Kaya pilosopuhan ng usapan, maling-mali ka sa pagsabing bobo sa math itong si Senator Ping Lacson. Pero alam mo naman sa sarili mo na hindi naman mathematics ang pinag-uusapan diyan, no? Kung hindi yung panuntunan. Sabi mo, 12 is not 13, tama naman. 'Di ba? Kasi hindi mo mahugot o matanggap yung katotohanan na 12 ang nagtanggal sa iyo sa posisyon bilang Senate President. Noong June 3, 2026, yung 12 na yan na bilang na kinaiinisan mo, tanggal ka bilang Senate President. Ngayon, pinagpipilitan mong 13 kayo. Tingnan mo naman yung circumstances ng ginawa mo. Senate President ka, ayaw mong pumasok, binoykot mo for 3 session days ang Senado. And then, yung mga kasamahan mong senador, nagtatago. Nilansi mo nga yung isa eh. Kasi kung hindi mo nilansi yun, malamang sa malamang, hindi na nagpakita yun sa publiko. Kaya ka nakabuo ng 13 senador, di ba? Ngayon, kaya pala gano'n na lamang ang pagtatanggol niya kay Senator Jinggoy Estrada kasi alam nitong si Alan Peter Cayetano na yung pinaglalaban niyang 13, tatalunin ng 12. Sino ngayon ang bobo sa math? Alan Peter Cayetano. Ha? Kaya tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Oh, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na makuhuli sa bibig ang isda. So, sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break eh? Everyday ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Pupuntuhan natin yan maya-maya. No? Babalikan natin yan. Unahin lang muna natin. Dito kasi yan, syempre, hindi matanggap ni Alan Peter Cayetano kaya panay banat sa mga kalaban. Ngayon, sinasabi lang naman ni Senator Ping Lacson ng katotohanan. Noong June 18, sa kanyang X account, tinweet ito ni Senator Lacson. Tapos, nirepost po ito sa kanyang mga social media accounts like Facebook. Estimated cost, 700 million pesos. Output, chaos, gunfire, batos escape despite ICC-issued warrant while under its protective custody. Session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers' money. Yan po ang pinagdiinan nitong si Senator Ping Lacson. Syempre, sabi nga ni Yusek Claire, pabida at gusto laging tama itong si Alan Peter Cayetano. Kaya bahagi ng live stream na yan o selling niya kahapon ay ito. Napakinggan na rin naman natin kanina sa balita. Ulitin lamang natin mga tol. Pakinggan po ninyong muli ito at reaksyon na So, natin. ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Bo, nagmalinis pa. Di ibig sabihin, simula yung mga nakaraang Senate President, kinukuha yung sinasabi mong discretionary funds. Anong gusto mong palabasin? Tapos ikaw hindi mo kinuha. Malinis ka na ngayon. Unang-una, 23 days ka lamang. Sa palagay ni Senator Lacson, 28 days. Yung ibang mga nagpo-post, 37 days. Pero ako gusto kong paniwalaan na 37 days at 23 days ka lamang nanungkulan bilang Senate President. Sa tingin ko, yung discretionary funds na yon na maaaring monthly binibigay o ina-allocate sa office ng Senate President, baka wala pa kamo sa opisina mo. Kasi may 11, di ba? May 11 ka na talaga bilang Senate President, tapos natanggal ka June 3. O siguro at least isang buwan naman bago ka makatanggap ng discretionary funds kung meron man. O baka yun ang dahilan, Alan Peter Cayetano, kaya hindi mo kinuha. Dahil wala ka namang makukuha. Yan ay spekulasyon ko lamang mga tol. Sinasabi kasi nitong si Alan Peter Cayetano,
parang ang linis-linis niya no? Saka hindi naman ibig sabihin na pag kinuha ng mga former Senate President and even ng kasalukuyang Senate President ang discretionary funds ay hindi na maganda. Mukhang yun ang pinalalabas mo Kaya nga discretionary funds, ibig sabihin kung ano sa tingin ng Senate President magagamit ang pondo na yon, gagamitin nila as long as yan ay properly accounted. No? Kaya nga merong COA. Kaya meron din ganyang funds para gamitin ng Senate President sa maayos na kaparaanan at para matiyak na nagamit yan sa maayos na kaparaanan, COA naman ang titingin dyan. Na huwag mong palabasin na porkit sinasabi mo ngayon na hindi mo kinuha yung discretionary funds, napakalinis mo na. Tapos sasabihin nila, 700 million ginastos ko. Tapos wala. Unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for 2 reasons. Tingnan mo? Kala ko ba magaling kang abogado? Ang foundation mo sa abogasya ay political science. Iba ko kung mapapakinggan natin dito, pero napakinggan ko sa iba na bata ka pa lamang, sumasama ka na sa politika sa tatay mo. At the age of 21, city councilor ka na. Kaya napakalalim ng pananaw mo sa politika. Pero mukhang yung mga pananaw mo na yan sa politika, laging nagbabanggaan. Sabi mo, bobo sa mat si Senator Lacson. Tapos dito sa sinasabi mo, ulitin nga natin mga tol. Tapos wala. Unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for... Ano ba talaga? Alan Peter Cayetano. Anak ng teteng. Sasabihan mo na bobo sa mat. Tapos ngayon sasabihin mo magaling sa division. Yang division bahagi ng mat. Pag bobo sa mat, bobo sa lahat ng arithmetic. Simple na lamang yun, ano? Kasi yan ang pinaka-basic sa mathematics, arithmetic. Addition, subtraction, multiplication, division. Tapos ngayon sasabihin mo, magaling sa division. Niloloko mo ba kami? Alan Peter Cayetano? For 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Ayun pala yon, hindi pala magkahiwalay, magkasunod pala yon. Ano? Magaling sa division pero mahina pala sa math. Nak ng teding to si Alan Peter Cayetano. No? Nalilito talaga ako sa iyo Dapat sinabi mo na lamang, magaling sa division, mahina sa addition and subtraction, itong si Senator Lacson. Pero hindi pa pwede yun Kasi hindi ka pwedeng maging magaling sa division kung ikaw ay mahina sa subtraction at addition. Dahil basic po sa division, para tayong mathematics dito basic po sa division, ang subtraction at saka addition. Di ba? Pagka wala kang calculator, ipe-place mo yung isang numero sa kaliwa, tapos lalagyan mo ng simbolong paganon, tapos dito sa kanan. Magagamit ka ng utak mo sa pamamagitan ng subtraction at division, ilalagay mo sa taas, tapos ima-minus mo, meron pang multiplication. Kaya napaka-complex ng division. Hindi mo pwedeng sabihin, pinipilosopo ko lang ito mga tol pinipilosopo ko lang ito si Alan Peter Cayetano. Hindi mo pwedeng sabihin na magaling sa division tapos bobo sa math. Bobo dyan sa addition. Nang teting to, niloloko mo talaga kami, Alan Peter Cayetano Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? Yan. Ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na makuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na maggugulo si... Doon nagtaka lang ako, bakit nga naman sinabi nitong si Senator Ping Lacson? No, itanong natin kay Senator Ping Lacson yan, baka makarating naman sa kanya yung tanong na yan. Senator Ping Lacson, kasi simple nga naman, 23 days lang talaga dapat. Bakit nyo po sinabing 28 days? Si Senator Lacson.
So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, Naku po. tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million, Naku po. Ang main message mo, good governance. Yan, linaw-linaw nung mga sinabi nitong si Senator Ping Lacson sa pamumuno mo. Oh, nagkaroon ng putukan diyan sa Senado, nagkaroon ng iyakan, nagkaroon ng pagtakas, nagkaroon ng hindi pagtatrabaho. Paano magkakaroon ng good governance sa pamumuno mo, Alan Peter Cayetano? Binobola mo naman kami. so sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break eh? Everyday ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo eh. Ang galing niya mang gaslight, ano? Pero ang punto kasi doon, mga tol, yung actual na pagtatrabaho mo bilang Senate President, ano ba ang nai-produce mo? Diba? Ang daming mga memes na lumalabas ngayon na makatotohanan na ikaw sa pamumuno mo bilang Senate President, 2-3 bills lang yata yung nabuo, no? Sa final reading or third and final reading, second reading, pero walang mga significant accomplishment. Wala talaga. No, yun ang pinupunto nitong si Senator Ping Lacson. Pero itanong natin, bakit 28 days? No? The Philippine, kasi ito yung sinabi ni Senator Lacson. The Philippine Senate in 28 days under Alan Peter Cayetano, dapat 23 days lang talaga eh. Baka nagkamali naman yung balita o kaya na misinterpret lang ni Senator Lacson sa isipan niya. Marami namang ganong pagkakataon, di ba? Ako nga, nabanggit ko Karen Davila pero ang tinutukoy ko si Cara David eh. Hindi ko na-realize agad yun. Nakita ko na lamang sa comment section na kinokorek nyo ako. Ay, si Cara David nga talaga. Pala, no? Hindi si Karen Davila. Baka ganun yung nangyari dito. Pero sana maliwanagan yan ni Senator Ping Lacson or yung sinasabi po ni Senator Tito Soto na mamaya babanggitin ko po sa inyo. No? Na huwag nang pansinin itong si Alan Peter Cayetano. Ituloy ko lamang muna ito. Sabi po dito sa balita ng GMA News kahapon, the Philippine Senate in 28 days under Alan Peter Cayetano, estimated cost 700 million pesos. Output, chaos, gunfire, batos escape, despite ICC issued warrant while under its protective custody, session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers' money. Ngayon, sumagot siya. Sabi ko, total magaling mag-divide sila Senator Lacson. Ito yung napakinggan natin. Very divisive. Lucas talking talaga mga tol, ano? Ay, nako, Alan Peter Cayetano. Dinivide ko kasi ang ginamit niya 28 days daw ako naging Senate President. So tingnan niyo pa. Multiply mo ang 25 million sa sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day. I-multiply mo yon sa 28 days and baliktarin mo naman division. 700 million divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Ngayon, sumagot ulit itong si Senator Lacson. Tama naman. Whoever was SP noon, ganoon din ang gastos. Pero, output ang pinag-uusapan. Trabaho sa plenaryo? Tanong, may nagawa ka ba? Alan Peter Cayetano? Mangilan-ngilan, pero ang hindi makakalimutan ng tao, yung 3 session days na binoykot mo kasama ng mga 13 Judas kayo noon. No? O 12 Judas na lang pala kasi hindi, bali 11 Judas na lang kasi wala na si Jinggoy, wala rin naman si Bato de la Rosa. Yun ang problema. Hindi boycott, magpasa ng batas, hindi mag-livestream sa Facebook, at kung ayaw tumulong,
huwag na lang manggulo. Kaya nga sayang ang pera kasi zero output. Yon ang punto, Alan Peter Cayetano. Zero output talaga. Kaya kahit anong sabihin mo, yun ang katotohanan. O, nilagpasan mo na ngayon yan. Hindi mo matanggap na zero output ka, at yun naman ang paningin ng publiko maliban sa mga DDS na sumusuporta sa iyo, pero the rest of the Filipinos, maliban sa mga DDS, zero output ka talaga. No? Kaya ngayon, binabanatan mo naman sila sa pagsasabing aso si Senator Lacson, tuta si Senator Erwin Tulfo. Pakinggan niyo ito mga tol. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap Nag-akusa pa no? Talaga nga naman to si Alan Peter Cayetano. Anong uri ng senador meron tayo? Buti na lang, di ko to binoto no? Ako, di ko talaga naiboto yan si Alan Peter Cayetano. Problema yung kapatid niya, naiboto ko si Pia Cayetano. na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. Wow. So, yun ang mahirap sa Nung teting na yan. Ito na naman tayo sa mga akusasyon mo na wala namang ebidensya. Yan ang mahirap sa'yo, Alan Peter Cayetano. Naturing abogado ka, satsat ka ng satsat. Wala ka namang ipinipresentang ebidensya. Sabi mo sa mga previous interview mo, live stream mo, may ebidensya ka and later on sasabihin mo, anong petsa na? Natanggal ka na sa pagiging Senate President, hindi mo pa rin inilalabas yung mga ebidensya. In short, puro panggagaslight lang tong mga sinasabi mo. Or worse, puro kasinungalingan. Ganoon ang diskarte mo, Alan Peter Cayetano. Senado, 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. O, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon Alam niyo yung sinasabing contractor na balik-balik sa office ni Senator Erwin Tulfo? Nalinawagan na yun. Ang problema kasi sa'yo, Alan Peter Cayetano, kaya hanggang ngayon, wag mo sirain yung ating power station, mamba. Alis. Nawala na naman talaga ako. Yung mga aso ko. Yung contractor na yon na sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano, malinaw na ang issue na yan. Ang problema, kaya hindi nagiging malinaw dito kay Alan Peter Cayetano, never na dumalo ka sa Blue Ribbon Committee. Considering na ikaw pa nga ex officio member nun. Diba? Minority leader ka. Hindi ka dumadalo, kaya hindi mo alam yung nangyari sa Blue Ribbon Committee hearing. Ano ba ang nangyari noon? Merong isang babae na kontraktor na pumupunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. May ipapagawa siya doon sa lobby or beranda ng kanyang opisina. Pero hindi alam ni Senator Erwin Tulfo na yung babae pala na yun ay may kaugnayan sa mga flood control project controversies. Kaya ang ginawa nung malaman, agad sinibak ni Senator Erwin Tulfo. Tapos ngayon, palalabasin mo dito, Alan Peter Cayetano, na ganoon ang pinangahawakan nitong si Lacson kay Erwin Tulfo, kaya hindi ito makawala at mistulang tuta na lamang ni Lacson. Niluloko mo kami. Kung natatanga mo ang mga DDS, Alan Peter Cayetano, wag ang publiko. Kasi nakatuto kami dito nanonood kami. Ikaw hindi ka dumadalo ng hearing kaya hindi mo alam yon. No? Ano yung ikalawang sinasabi niya? muna tayo. Marami pang iba. Oh. Di ba?
Okay. O, tapos hindi mo naman sinabi lahat. Sabihin mo na lahat, hindi yung ganyan. Yung unang-unang sinabi mo, sablay na. Tapos sasabihin mo, marami pang iba. Eh, di ba sabi nyo ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang kasinungalingan sa isa ay maaaring kasinungalingan na ng lahat. Sinabi mo yung una, kasinungalingan yun, di yung sinasabi mong marami na yan, di kasinungalingan na rin lahat. Ang tieting to si Alan Peter Cayetano, talaga nga naman, oh. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Grabe talaga, no? Palakpakan, mga DDS ang ganun eh. No? Alam niyo, diyan ka lang makakakita ng audience na ad hominem ang sinasabi pero nagpapalakpakan. Ganyan ang mga DDS. 'Di ba? Kung matatandaan ninyo, si Rodrigo Duterte, kung ano-ano ang mga kabastusan na pinagsasasabi sa harapan ng publiko, profanities, ad hominem, kung ano-anong mga pananakot, palakpakan ng mga DDS. Kasi ganun yung pamantayan nila. Hindi nila kayang pumalakpak sa mga graceful na mga pangyayari. Yung makikita mo yung tao nagsasalita ng mga magaganda na accomplishment niya. Yung tao makikita mo sa kanya yung pagsasalita ng talagang napaka-statement, no? At mga positibong mga bagay sa mga individual. Hindi nila kayang palakpakan yun. Ang papalakpakan nila kapag ka mga kagaguhan o katarantaduhan ang pinagsasasabi ng speaker sa harapan nila. At tingin ko, ganun ang audience dito, nitong si Alan Peter Cayetano. Nagkakaisa sila, no? Kung ano ang pag-uugali nung nagsasalita, ganun din yung pag-uugali ng mga nakikinig sa kanila. Ito naman, pinapakinggan at pinapanood lamang natin ito, hindi dahil gusto natin, no? Kaya natin to pinapanood at pinapakinggan kasi itinutuwid natin yung mga panlilinlang na ginagawa po sa harapan ng publiko. Katulad ng sinasabi dito nitong si Alan Peter Cayetano. Lalong-lalo na yung bintang niya kay Senator Erwin Tulfo at kay Lacson. Hawak daw ni Lacson si Erwin Tulfo dahil may kontraktor na pabalik-balik doon. At baka gamitin yung kay Erwin Tulfo. Yun ang problema, uulitin ko ha. Kaya mo nasasabi yan, o feeling mo, kaya mo din langin ng tao kasi ikaw mismo hindi mo alam ang katotohanan dyan, Alan Peter Cayetano. Malinaw na yan. Napakinggan yan ng publiko, no? Sa nakalipas na mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Bak, sinibak yun. No? Kinansela mismo yung proyekto niya doon sa opisina nitong si Senator Ping Lacson, Senator Erwin Tulfo. Hindi yun may kaugnayan sa flood control. Walang kaugnayan sa flood control yung proyekto na yon na sana ipapagawa ni Senator Erwin doon sa kontraktor. Pero yung kontraktor, unfortunately, may kaugnayan pala, no? Sa ibang mga flood control project anomalies. Oh. Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Dinamay mo pa yung manonood. Ay, naku. Pati yung manonood niya, gusto pa gawing aso. Tama na kung sino yung pinag-aakusahan mo ng aso. Pero alam nyo mga tol, tama na yan. Ano? Hindi na natin pagpapatuloy ang pakikinig sa kanya. Kung meron mang aso, iyan ay si Alan Peter Cayetano. Aso to ng mga Duterte. Di ba? Hindi naman maikakaila na siya'y aso talaga ng mga Duterte. Bakit? Bahagi siya ng Kongreso eh. At yung Kongreso na yon sa panahon ni Rodrigo Duterte, merong isang kongresista doon na ipapanood ko sa inyo mamaya ang nagsiwalat ng mga sinasabing korupsyon sa flood control project anomalies. Pero bago natin puntahan yan, ito muna, no? Katulad nung sinabi niya, aso, sina Lacson at Soto, yan, si Senator Tito Soto and Senator Rapi Tulfo, at least
sila tuta ng Malacanang. O, mga aso. Ang tuta, aso naman yan eh. Bata nga lang na aso. Pero aso pa rin yun. Pero marami akong aso dito, kukulit. O, eto na naman. Pakita ko sa inyo yung mga aso ko. O, tara dito, in. Mamba. O, eto si Mamba, pumangit ang balahibo. O, eto, aso to. Nung maliit siya, tuta. Pero ang tuta, aso pa rin. Si Mamba style ko. In, tara, pakita dito, in. In. Eto. Eto si In. Di ba? Ganda-ganda ng In ko. Eto, aso pa rin to. No? Nung maliit siya, tuta. Diyan lang kayo. Kukulit ninyo. Eto pa, si Luna pa. Uy, anong nangyari sa balat mo, Luna? Tapos mamaya, gagastos na naman ako sa inyo. Yan, birthday na naman nila. Ay, hindi. Dadalhin pala si... Okay, anyway. Ito si Senator Tito Soto and Senator Rapi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Senator Panfilo Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na may alam sa kanya. Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na po. Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo, pagka may utos sa inyo, kayo ay mag-asikaso. Meaning, you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Ang sabi ni Senator Tito Soto, ito na. Bakit kasi pinapatulan yan? Mga ganyan, parang telenovela style. It's not good for the country. Let's move on to more urgent issues to help our countrymen. Ito ang nakikita ko, wisdom, maturity, karunungan at maturity dito kay Senator Tito Soto. Kasi wala naman talagang mangyayari kung papatulan pa si Senator Ping Lacson eh. Sana ang mga senador wag nang patulan. Hayaan na lamang ang publiko ang pumatol kay Alan Peter Cayetano. Panfilo Lacson, ito naman ang kanyang sinabi. Naaawa talaga ako sa kanya. Sana hindi mag-complete meltdown kasi magkaibigan naman kaming matagal na. Nung opposition congressman pa siya. Yan naawa. Pero babalik tayo dito kay Alan Peter Cayetano. No? Kasi pilit niyang pinalalabas na kaya daw po ganyan itong mga binabanggit niyang personalidad ay para daw po itago ang katotohanan, partikular sa flood control project anomalies. Pero sino ba ang bahagi ng pagtatago ng katotohanan? Malalaman niyo mamaya. Panoorin niyo muna ito. Authorized naman sila na mag-buy kami, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa nating membro na lumipat kayo kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang pero pinapalabas nila tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating Toms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. Unang-una, magaling sa division, si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na makuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break Everyday ngayon, 25 million.
So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo eh. Meron pre-trial eh. Diba? So wag natin lokohin ang tao. Authorize na Nagkamali ako sa pinresent na video eh. No? Sa isang video, bahagi ng live stream na yan, sinabi nitong si Alan Peter Cayetano na ang purpose nitong mga senador na kanyang sinasabihang aso ng Malacanang ay para itago ang katotohanan kaugnay ng flood control project controversies. Pero wala pong katotohanan yon, sapagkat alam naman natin na nakulong na nga si Senator Jinggoy Estrada, makukulong pa itong sina Senator Joel Villanueva, Chis Escudero at iba pa. May nakulong ng dating senador. Nakulong na ang mga malalaking kontraktor katulad ng mag-asawang Diskaya, ang mga public officials ng DPWH. Ang dami nang nakulong kasama si Manuel Bunuan. Ang tanong, Alan Peter Cayetano, kung sa tingin mo ang galing-galing mo at pinalalabas mo na ikaw lang ang nag-iisang magsasabi ng katotohanan, bakit nung panahon ninyo, under Duterte administration, sabihin na natin na hindi ka pa speaker dito pero kongresista ka na o kaya senador ka? No? Alin lang sa dalawa? Kasi yung timeline nahati sa 2017 or 2018. No? Maaaring senador ka na o kaya nasa gobyerno ka ni Rodrigo Duterte bilang sekretary nito, kasi naging DFA secretary ito eh. Tapos eventually naging congressman, naging senador, ano? Senador, congressman, secretary, senador, congressman, o ganon. Yung mga posisyon na kanyang hinawakan. Pero ang tanong, bakit hindi ka nag-ingay noon? Kasi ang katotohanan, bumabalik sa iyo. Aso ka ng mga Duterte. Ito, katabi pa nga dito ni Rodante Marcoleta, itong namayapang si Andaya, nung kanya pong isiniwalat ang noon nakikita niya ng bilyong-bilyong korupsyon sa flood control project sa ilalim ng Duterte administration. Anong ginawa ng Duterte admin at ng mga kaalyadong senador at kongresista? Nag-imbestiga ba sila dito? Di ba? Hindi. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Now, for 2018, City Leonso Construction Trading backed at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leonso projects also yielded an interesting result. Found out that City Leonso's major partner for its vehicle projects is Arimar Construction. In fact, almost one-third of City Leonso's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Casiguran Mayor Edwin Hamor. As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation.
clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balai. Manugang ni Secretary Jokno si Romeo Jojo Sikat Jr. Balai ni Secretary Jokno si Esther at Edwin Hamor. Ang flood control project anomalies ba? Bigla na lang sumulpot sa panahon ng Marcos Jr. administration? Ang sagot, hindi. Sapagkat lumalabas na ang mga ebidensya ngayon katulad po nito. Salamat Evan Arnuevo sa inyo pong super sticker. Ito, sa panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte, sinusubukan ng isiwalat ang kontrobersiya. Pero ano ang ginawa ng Duterte administration? Dinismiss lamang po iyan. Wala silang ginawa. Pinagtanggol pa nga nila yung mga inaakusahan nitong si Andaya. Basahin po natin ang shared post nito pong si Sir Benji Contreras. No? Mga nakaklip po dito ang mga photograph o screenshot ng mga balita katulad po nito. On February 16, 2019, sino na ang Speaker of the House nito? O hindi pa si Alan Peter Cayetano, no? Kasi nagsimula siya July, no, bilang speaker hanggang 2020 October. 2019 July, hindi pa. Pero at least nasa gobyerno na ng Duterte itong si Alan Peter Cayetano. Nag-ingay ba siya tungkol dito? Hindi. Government failed to pay DPWH contractors 100 billion pesos. Yan. O, ngayon babasahin po natin yung mismong post nitong si Sir Benji. Floodgate scandal. Nilabas ni whistleblower Andaya, binaliwala at pinatay lang sa panahon ni Digong. Ang batas at moralidad ay nag-aata sa isang pangulo na usigin ang mga magnanakaw, ngunit sa ilalim ng rehimeng Duterte, ang whistleblower ang binaligtad, ginipit at hinayaang mamatay habang ang mga arkitekto ng korupsyon ay pinagkalooban ng proteksyon at promosyon. Si Nonoy Andaya bilang whistleblower, si dating Camarines Sur Representative Rolando Nonoy Andaya Jr. ang naglakas loob na magbunyag ng bilyon-bilyong pisong maanumalyang insertions o singit sa pondo ng Department of Public Works and Highways or DPWH para sa taong 2019. Ang Floodgate scandal, ibinunyag ni Andaya na ginawang bagong gatasan ng mga tiwaling opisyal ang mga flood control projects. Ginamit ang pagkakataon kung saan ang pondo ay ipinaparada sa mga piling distrito sa tulong ng mga malalapit na kaalyado sa gabinete. Wala at walang ginawa si Duterte. Bagamat lantarang ibinunyag ang sabwatan, hindi nilabanan ni Duterte ang korupsyon. Sa halip, nasibakin at kasuhan ng kanyang mga alifores na arkitekto ng pondo, gaya ng nooy Budget Secretary Benjamin Jokno, ipinagtanggol pa sila ng palasyo at binaliwala ang mga ebidensya. Ang parusa sa reenacted budget dahil sa pagmamatigas ng administrasyon na itago ang mga singit na pondo, nagkaroon ng legislative deadlock na pilitang mag-operate ang gobyerno sa ilalim ng reenacted 2018 budget sa unang bahagi ng 2019. Dahil dito, naparalisa ang mga bagong proyekto na hinto ang konstruksyon at naantala ang sweldo at pagkuha ng mga guro at health workers. Lahat dahil sa pagpoprotekta ng rehimen sa mga paboritong kontratista. Natalo si Andaya sa mga alipores ni Duterte. Sa huli, nanaig ang kapangyarihan ng mga korap na alifores. Inatake ng Malacanang si Andaya at pinalabas na siya lamang ang nanggugulo. Walang nakasuhang malaking isda sa ilalim ni Duterte at ang mga kontratistang nakinabang ay nagpatuloy sa kanilang negosyo habang si Andaya ay tuluyang naitabi sa politika.
Mula sa pagpapakasasa sa pondo hanggang sa duguang pagtatapos ng investigasyon, narito ang mga ebidensya ng sabwatan at pag-abandona sa interes ng taong bayan. 2016 to 2017 ang simula ng gatasan. Sa unang 2 taon pa lang ng rehimeng Duterte, biglang lumobo ang pondo para sa flood control sa ilalim ng Build, Build, Build. Plug na ng Commission on Audit ang DPWH sa mahaba o mababang utilization rate, ngunit patuloy pa ring dinadagdagan ng pondo. Dito na nag-umpisa ang fund parking. Hulyo hanggang Setyembre 2018 ang sikretong singit. Habang binabalangkas ang 2019 national budget, lihim na nag-utos ang mga matataas na opisyal ng Department of Budget and Management na magpasok ng bilyong-bilyong DPWH nang walang kaalam-alam kahit raw si DPWH Secretary Mark Villar. December 2018, ang pag-iingay ni whistleblower Andaya sa isang mainit na pagdinig sa Kongreso. Hinarap at iginiit ni Andaya kay DBM Secretary Benjamin Diokno ang maanumalyang singit. Ibinunyag ni Andaya ang mga flood control projects ay walang master plan at ginagamit lang na instrumentong pangkatiwalian ng mga paboritong kontratista gaya ng Arimar Construction na konektado sa mga biyanan ni Diokno. Enero 2019, ang pagbulgar sa 332 billion pesos scam. Noong Enero 4, 2019, formal na isiniwalat sa investigasyon ng Kamara ang kabuuang lawak ng anomalya. Nabuko na umabot sa 332 billion pesos ang inilaang pondo para sa mga flood control projects mula 2017 hanggang 2018. Ayon kay Andaya, mas malaki pa ito sa kabuuang budget para sa foreign assisted projects at pambansang pondo sa edukasyon. Ngunit napunta lamang sa mga questionableng subcontractor at paboritong distrito. Enero hanggang Abril 2019, ang budget deadlock at reenacted budget. Tumanggi ang Senado at Kongreso na ipasa agad ang budget dahil sa talamak na insertions, dahil ayaw isuko ng mga kaalyado ni Duterte ang kanilang mga nakaw na pondo na antala ang 4 na buwan ang pambansang budget. Ngunit nagtiis ang bansa sa reenacted budget na sumira sa serbisyo publiko. Noong April 2019 lang ito nilagdaan ni Duterte sa Republic Act 11260. 2020, ang pag-amin ni Duterte. Hayagang inamin ni Duterte sa kanyang mga talumpati na walang proyekto sa DPWH na walang korupsyon. Subalit, nanatili itong puro drawing at salita lang. Walang sinibak na opisyal, walang kinasuhan, at pinanatili pa ang mga arkitekto ng budget sa matataas na posisyon sa gobyerno. June 2022, ang trahedya at pagtatapos. Natapos ang termino ni Duterte na walang napanagot sa Floodgate scandal. Si Nonoy Andaya, ang pangunahing boses na naglantad sa dumi ng DPWH, ay natagpuang patay sa Kamsur. Isang madilim na pagtatapos sa kwento ng isang whistleblower na lumaban sa mga nakapaligid sa dating Pangulo. Ang kriminal na pag-abandona sa tungkulin. Sa ilalim ng saligang batas, ang Pangulo ang may pangunahing obligasyon na tiyaking ipinapatupad ng tapat ang mga batas. Nang hayagang aminin ni Duterte noong 2020 na walang proyekto sa DPWH na walang korupsyon, sa kabila ng napatunayang 332 billion pesos scam, ngunit walang kinasuhan, sinampal niya ang sarili niyang sinumpaang tungkulin. Ang pag-amin sa krimen nang walang ginagawang legal na aksyon ay direktang pakikipagsabwatan.
maling depensa ng palasyo, ang pagtatanggol ni Duterte at ng kanyang Malacanang kay Budget Secretary Benjamin Diokno sa kabila ng mga dokumentadong ebidensya ng fund parking ay lumikha ng isang kultura ng absolutong absuelto. Ang isang pangulo na tunay na galit sa korupsyon ay mag-uutos ng independent na investigasyon ng NBI. Ngunit si Duterte ginamit ang kapangyarihan upang magsilbing abogado at protektor ng mga isinasangkot na opisyal. Ang sabuatan sa reenacted budget, ang 4 na buwang pagkaparalisa ng bansa sa ilalim ng reenacted 2018 budget ay direktang kasalanan ni Duterte. Mas pinili ng administrasyong Duterte na i-hostage ang sweldo ng mga guro, nurse at mga pampublikong infrastruktura ng bansa, huwag lamang masalang at matanggal ang mga nakaw pondo na ipinarada sa mga distrito ng kanilang mga paboritong kontratista. Ito ay malinaw na ebidensya ng pag-una sa bulsa ng mga crony bago ang sikmura ng mamamayan. Huwad na integridad at selective justice. Ginamit ni Duterte ang kanyang plataforma upang magkunwaring galit sa katiwalian habang sistematiko niyang pinahihintulutan ang Floodgate scandal na magsimula, lumago at tuluyang mamatay sa kanyang termino nang walang nakukulong. Ang trahedya at pagkamatay ni Nonoy Andaya habang ang mga protektadong opisyal ay nananatili at na-promote pa sa mataas na posisyon sa gobyerno ay ang pinakamalaking mantsa sa integridad ni Duterte. Pinatunayan niya na ang kanyang war on corruption ay isang malaking palabas na gumagana lamang laban sa mga kalaban. Ngunit nagbubulag-bulagan kapag ang sariling alipores na ang nagnanakaw. Ang pag-amin sa korupsyon na walang kasunod na kulong ay hindi liderato kundi proteksyon para sa kriminal. Hindi kayang burahin ng anumang tapang-tapangan na propaganda na sa ilalim ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, ang 332 billion pesos flood fund scam ay pinayagang mamayagpag, ang budget ay naparalisa, ang whistleblower ay nasawi, at ang mga tiwaling alipores ay nanatiling malaya at nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Salamat dito sa post ni Sir Benji Jr. Contreras, ano? At dito makikita natin mga tol, at kung babalikan natin si Alan Peter Cayetano, kayo sa panahon ninyo ang mga aso, no? At ang amo ninyo ay si Duterte. Wala kayong ginawa katulad ng amo ninyong si Rodrigo Duterte. Kaya wag mong ikumpara ang administrasyong ito at ang mga kasamahan mo sa Senado sa inyo. Marami nang nagawa ang administrasyong ito sa pagpapanagot sa mga salarin ng korupsyon. Ang dami nang naipakulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pero kayo noon, partikular si Rodrigo Duterte, wala kayong naipakulong. Tapos ikaw pa may ganang magsalita ng mga ganyang bagay? Talaga nga naman, ano? Anyway, anong masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapan mga tol? Paki-comment nyo na lamang po diyan sa chat area at comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.